Magandang araw mga banateros. Espesyal po ang araw na to dahil ating pong ibabahagi ay ang isang espesyal na grupo. Yan po ang 18X Marine o dinatawag nating Brave 13. Palakpakan. Alam niyo mga kababayan, kaliwat kanan na nakikita ko sa social media na talaga nga namang pinipersecute o talagang ginigipit itong Brave 18 na ito. Pero antay po kayo dahil may lalabas pong Fearless 14. Yun. Akala siguro nila mapipigilan nila yung Blue Ribbon. Kasi ngayong araw na kahapon pala ay napigilan nila yung Blue Ribbon hearing ni Marcoleta sa pamamagitan ng pag-iimbento ng threat. Sa totoo lang po, ewan ko kung saan nila nadinig yung lintik na threat na yan. Pero gayon pa man, ang isang lumalabas na balita ngayon, yan ang ating pag-uusapan, yung issue na eto daw mga Marines o itong 18 Marines ay sila daw ang lulusob at aatake at pasasabugin ng Senado. Naku po, ayan pong bagay na yun, na napakalaking isang katarantaduhan, no, mga kababayan. Alam mo, itong mga Marines na ito, sobrang hanga ko dito. Ito talaga espesyal para sa akin itong mga Marines na ito. Alam nyo kung bakit? Sa katunayan, meron pa nga akong tanong sa kanila nung in-interview ko sila off-cam. Tinanong ko sa kanila, kayo ba may kaalaman patungkol dun sa pagdemanda ni Zaldico sa akin? Kasi nung time na yun, nandun pa si Zaldico meron daw silang kaalaman dun. Sabihin, alam na alam po nila at sinabi nila yung detalye na yun sa akin. Kung kailan naganap yun. At sabi ko nga mga kababayan, ito mga to ay talagang masasabi mo na sila ho ay talagang may alam sa mga pangyayari sa mga gawain po ni Zaldico nung time na po siya ay isang congressman at chairman ng appropriation. So alam na alam nila ang galawan ng kanilang amo. At ngayon, ito, nagpapakabayani sila sa pamamagitan ng pag-reveal ng mga nalalaman nila. Rewind muna tayo. I-rewind lang tayo ng kaunti. Bakit po ba itong mga ito masasabi nating credible? Compare doon sa katulad ni, sino ba ito? Si Madriaga. Si Madriaga at saka ito, i-compare natin. Meron po bang pakinabang si Madriaga sa kanyang pagsasalita? Meron po bang pakinabang itong Brave 18 sa kanilang pagsasalita? Ano ang kanilang pakinabang? Kay Madriaga, ano ang kanyang pakinabang? 'Di ba? Ang kanyang pakinabang nanggaling na mismo sa kanyang sinumpaang salaysay na pag siya ay nagsalita ay magiging state witness. Kaya nga pinipilit niya isang kasamahan niya. Sa kanya po nanggaling yan, hindi po nanggaling niya kung kani-kanino. Ibig sabihin, yung kanyang pananalita, kung ano man ang kanyang sasabihin, ay magdeterma kung ikaw ay makakaroon ng state witness, kung ikaw ay mapapalaya. May pakinabang siya. Etong Brave 18, ano pakinabang nila? Wala. Sa katunayan, hindi nga pakinabang ang nakuha nila dito. Kung hindi puro pag-uusig, kung hindi kahirapan. Nananahimik na yan Nananahimik na po yung 80 na yan. Wala na po silang problema sa buhay, nabubuhay na sila. At sigurado naman ako, makakakuha ng trabaho yan. Lalo na ngayon, ang dami naghahanap at nagfi-feeling hari sa mga congressman. Di ba? Marami dyan nagfi-feeling hari at saka pilingero talaga na sila ay parang mga gangster na punong-puno ng bodyguard. Pwedeng i-hire itong mga ito. Sabi ko nga sa inyo, kung meron lang akong pera, hinire ko na lahat sila. Di ba? Alam mo yun, para talagang maproteksyonan ito mga VIP na mga congressman na ito. Napakaraming trabaho ang maaari nilang makuha. Pero dahil sa kanilang pagsasalita ngayon, wala na akong kukuha sa kanila. Didistansya na ho sa kanila kasi puro demanda sila Puro puro pag-uusig mula sa gobyerno. So didistansya na sa kanila. So yun ang isang unang pakinabang nila, mawawalan sila ng trabaho. Di ba? Ano pa?
Puro demanda. Oh. Alam mo, hindi ho madali yan demanda na yan. And I'm talking from my experience. Sa dami ho natin ng demanda na pinagdaanan, noong una nga, apektado pa ako eh. At totoo lang nga, noong una, apektado pa ako. Pero nung bandang huli, sabi ko, ilan na ba yung demanda ko? Oo, sa sobrang dami na, hindi ko na mabilang. At sa sobrang daming demanda na karamihan naman ay na-dismiss, hindi ko na alam kung ano yung na-dismiss, ano yung existing pa. Although, syempre, nagpapasalamat ako sa dami ng abogadong tumutulong sa atin. Hindi ho ganun kadali. Pwede namang manahimik na lang po itong 18 Marines na ito eh. Manahimik na lang sa bahay nila. Istorbo yan eh. Para sa kanila, syempre, istorbo po yan. Hindi naman nila gustong maging bayani na maistorbo. Di ba? Araw-araw yan. Halos siguro sa dami ng kanilang demanda. Ngayon, ipapakita natin sa dami ng demanda nila. Abay, baka wala nang panahon yan. Mag-chill-chill dyan sa Boracay. O kaya mag-chill-chill dyan sa Siargao. Di ba? Yung mga ganyan, Siargao eh. Yung mga nakiki-Siargao. O kaya sa LU. Alam mo yung mga kabataan ngayon eh. Tatawa talaga ako sa mga kabataan ngayon. No? Basta lang makapunta, hindi nila alam kung ano purpose nila. Yung para bang, alam mo, minsan ang tao bumibili o kaya pumupunta sa isang lugar, sa restaurant o di kaya sa isang resort o kung anong pa man ang kanilang pinupuntan, hindi para mag-enjoy. Alam niyo ba yun? Marami sa mga kabataan ngayon nagpupunta sa isang lugar, bumibili ng isang bagay, hindi para mag-enjoy, kung hindi para ipagyabang ang kanilang nakuha o di kaya ay napuntahan. Hindi naman nila alam, na alam naman ng mga tao na mantakin mo, babae, walang trabaho, tapos ang daming pera. Di ba? Sigurado tayo, merong SP yan. Ano yung SP? Sponsor. Sigurado tayo, may mga SD rin yan. Ano yung SD? Sugar daddy. Hindi ba? Marami dyan sa ganyan, nagyayabang lang eh. Etong mga Marines na ito, meron kakayanan niya mga yan. Kasi ang tagal ho nila ng trabaho sa military. Malamang sa malamang, may kakayanan ho yan pumunta ng beach. Hindi katulad doon ng mga Gen Z dyan na umaasa lang sa kanila mga sugar daddy o sugar mama. Ngayon, dumadami na may sugar mama at saka may sugar bayot. Ang dami ngayon. Mga kalalakihan, sugar bayot. Naku po. Hirap na hirap magtrabaho yung bayot. Tapos, vlog sila ng vlog. Tapos biglang may nakikinabang lang sa vlog nila. Binabati ko pala yung kaibigan natin dati na bayot. na hingi ng pang-grocery nun. At saka hingi ng pera nun. Kunwari merong mga ginagawang activity para sa mga tao. Yung pala pinang-chuchupageti lang niya. Meron tayong kakilalang ganyan. Binabati natin yan ha. Kasi ano yan eh, sa sobrang kakatsupageti na nabungi na. Pero balik tayo doon sa Marines. Yung mga Marines po, meron po talaga silang kakayanan. Diba? Meron po silang kakayanan na mag-chill na lang sa buhay. Kung trabaho, meron din sila. Pero anong nangyari nung kanilang pagsasalita? Aba, kaliwat kanan ng demanda. Kaliwat kanan ng pagbibintang. At ang pinakamatinding pagbibintang ngayon, abay ginagawa pa silang terorista. Ginagawa pa silang terorista nitong, ewan ko ba, itong BBM senators. Para bagang sila pa ang bakit naman nila ba? Hindi ko makita yung logic eh. In every crime, there should be a motive. In every crime, there should be a motive. Di ba? Halimbawa, marami yan. Mapapanood yun sa mga documentary o kahit sa mga fictional movies. May dahilan kung bakit pumapatay, di ba? Di ba usually yung first suspect, yung asawa, dahil kukunin yung yaman. May ganun eh, di ba? O kaya naman may utang yung isa, kaya pinatay. Yung mga ganun, may motibo. Anong motibo nila sa pananakot sa Senado? Sa katunayan, ang dahilan nga ang naging resulta nung threat kununin nyo dyan sa Senado ay nakakansela yung kanilang pananalita sa Blue Ribbon o yung kanilang
oportunidad na makapagsalita sa Blue Ribbon ni Marcoleta. Tulad kahapon na supposedly may Blue Ribbon na cancel. Yung oportunidad na yun na matagal na nilang hinahangad-hangad ay napipigilan dahil dito sa lintik na threat na ito. So give me a good reason or reasons kung bakit nila babantaan ng Senado. Di ba? Sino ang may motibo? Sige, tanungin ko kayo. Sino ang may motibo niyang lintik na threat na yan? Sino ang may motibo na pigilan ang pagsasalita nitong mga Marines na ito? Sino ang may motibo na pigilan ang hearing patungkol doon sa NBI attack? Sino? Yung mga 18 Marines po ba? Itong Brave 18? Hindi. Your guess is as good as mine. Mga sagot ng mga animal eh. Ganon yung mga sagot na nakakuha ko doon sa mga animal na mga congressman na makabintang eh. Your guess is as good as mine. Eh, pag ganun-ganon pa eh. Hindi, di ba? Sa lahat po ng crime, meron pong motibo. Wala akong makitang motibo para bantaan ng 18 Marines o itong Brave 18 ang Senado. Uy, tumalisik pa ilaway ko. Di ba? Wala pong dahilan. So, mga kababayan, para ho sa inyong kaalaman, yan ho ang ating pag-uusapan ngayon na titignan. Kasi sinagot po ni Atty. Baligod yung mga paratang na yan na kailangan nating maunawaan. Huwag po tayo magpakabobo at magpakapinklawan dahil lang tayo ay bitter dito sa mga Duterte. Dahil ayaw nating manalo. Eto, i-play natin yung parte nitong kay Atty. Baligod. Yan. Naku, naniniwala ba kayo kay Windapel yan? Sa kasi matibag? Nako. Puro kasinungalingan yung sinasabi nila. Ang tagal nang bina-background check kami ng intelligence community, including cyber, technical intelligence groups, ng AFP, TNP, NBI, and even the intelligence group of the Presidential Security Command. Okay. Alam na nila lahat, no? So yung pati yung bahay ng girlfriend ng mga kasama ko. Biro lang yon. Pero sir, Yung part na yung biro lang. Kasi delicates yun. Kasi yung iba, asawa na hindi na girlfriend. Baka isipin ng mga asawa, may girlfriend kayo? Hindi, totoo naman eh. Di ba? Totoo yung sinabi ni Atty. Baligod. Ang tagal na niyang binabantayan eh. Alam mo, sinusundan-sundan pa yan. Alam mo, nung time na nagkaroon kami ng interview sa kanila, medyo na late ng konti dahil may mga sumusunod-sunod. At pabago-bago ng lokasyon dahil nga po sa sumusunod-sunod. Yung sinusundan sila, binabantayan sila. Lahat ng galaw nila, binabantayan. Tapos magpaplano pa sila ng threat. Ay, ang turing nga sa kanila, terorista na eh. Ng gobyernong ito eh. Sa sobrang pagbabantay. Sa sobrang pag-iimbestiga. Di ba? Unang araw pa nga lang nung kay Gutesa na lumabas. Agad-agad, di ba, may binasa isang senador at sinabi niya na galing sa Malacanang, ito ang iyong background. Ganun, kabilis ang intelligence pagdating po sa mga kalaban. Talagang ginagamit ang lahat ng tool. Do you think they would plan to do it? That is stupidity. And I don't think these people are stupid, especially Atty. Baligod. Hindi po tanga yung mga yan. Hindi ka gagawa ng plano, dahil kakapahamak mo. Di ba? Kaya alam na alam po nila yan. Siguro kahit mga kinakain niya mga yan, alam nila eh. Hindi ito biro ah.
Kasi binabantayan yan eh. I-report yan ng mga nagbabantay sa kanila. Oh, eto, may nagpa-deliver ng McDonald's. May nagpa-deliver ng Jollibee. Oh, si ganito dumalaw. Oh, si ganire na politiko nakipag-usap sa kanila. Si ganire. Malamang nakatap pa nga ang phone ng mga yan eh. 'Di ba? Tapos gagawa sila, magpaplano sila, bobombay namin ang Senado. Pasabugin namin yan. Aatakihin namin yan. For what purpose? Give me a logical, reasonable purpose kung bakit aatakihin ang Senado nitong mga Brave 80 na to. Sige nga. Wala. Kasi bakit to? Kahit anong gawin nila, Senate President pa rin si Cayetano. Alam mo ito pagbalik-balik ta rin nila, kita mo nga urong-sulong sila pagdating kay Cayetano. Pagdating sa Senate Presidency, urong-sulong sila. Noong una, acting, tapos Senate Pro Tempore, tapos hindi nila masabi kung talaga bang Senate President pa kasi alinaw sa konstitusyon. 24 members of the Senate, majority of the 24 members of the Senate. 13. They cannot erase that. Yung iba, they can bend the law, pero pagdating kay SP Cayetano, hindi. So what's the purpose of taking over with yung sa Senate? Wala. Walang-wala. Sa katunayan, dapat nga bantayan nila yung Senado na hindi isasara yung Senado para magpatuloy ang hearing. Sir, ano yun? How do you call, what do you call the accusation? It's funny. It's funny. Not true. Funny. Mm. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. Okay. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na. Wala ka namang maski kutsilyo. Hindi ka nga makapasok kung meron kang kutsilyo. Tapos ang OSAA doon, may mga baril na nakasukbit. So paano? Categorically, sir, no. No. Okay, we are a peaceful people. No? We do not know violence. We do not know dissidents. So kaya nga kami nagko-cooperate. Even if we do not recognize si Erwin Tulfo as chair of the Blue Ribbon, pumunta pa rin kami. Unfortunately, hinarang nila kami. Tapos Nako. yung sinasabi nila na hindi kami na Ito na, isa pang katotohanan to. Kasi maraming kasinungalingan lumalabas sa page 3 media na kesyo hindi daw sumipot itong mga Marines na ito doon sa pagdinig ng BBM senators. Hindi ho totoo yun. They were there. Ilang oras silang hinarang sa gate. Tapos, nung umakyat na sila for press con, mabilis ang press con, mabilis lang yun Pababa na sila, biglang nag-adjourn yung kanilang meeting, yung meeting ng mga BBM senators. Di ba? Kaya nga nagkabulungan. Dahil lang hinala, eto meron akong isang pinanunood sa TikTok na magaling sa, nababasa niya yung lips. May tawag dyan ni lip reader o lips reader. Basta, nababasa niya. Kahit walang audio, nababasa niya. At doon nakita niya nabasa niya yung usapan ni Ontiveros at saka ni Batibag. So they were aware. They were aware that the Marines are going down doon sa kanilang pautot na meeting. Tapos biglang in-adjourn. Kaya kalokohan po. Hinarang po talaga nitong mga BBM senators etong mga Marines para hindi makapagsalita. Dahil nandun kami, in fact, nung kumukuha pa lang kami ng QR code, meron nang bumubulong sa akin, sir, ang sabi ng mga senators, we need not attend because what they are doing now is just a consultative meeting and not a hearing. And therefore, you need not attend. Sinabihan na kami. Ayan, malinaw po.
itong mga BBM senators ay inutusan. Kasi sila may hawak ng gate, remember? Nakipagtalo pa nga si Robin, di ba? Bakit hindi sila pinapapasok? Kung hindi pa binaba ni Robin, hindi sila makakapasok. So talagang hinarang po ng mga BBM senator sa pamumuno ni Gatchatae. Ay, di ba? Ay, so sabi ko sa inyo eh. Tapos sila ngayon na magte-threat sa Senado? Hana ka ng weteng. Alam mo, eto tanga lang talaga ang magsasabi na ito po ay kagagawa nitong mga Brave 18 o itong mga Marines. Yan po ay isang katangahan. Kung hindi man katangahan yan, yan po ay isang katarantaduhan. Dahil po, gusto lang nilang pigilan yung pong mga nalalaman ay mabanggit. Kasi nabanggit na rin po yung 14 na fearless. So talaga natatakot sila na lumabas itong mga ito. Alam mo, naalala ko nga kasi itong ginagawa ni Marcos Jr., tama talaga yung sinabi ni Mayor Baste na undeclared martial law. Bakit kanyo? Kasi nung panahon ng kanyang tatay, si Marcos Sr., nag-declare din ng ganyan, martial law. At nung 1972, ay nag-declare sila ng martial law at tinanggal po o dinimolish o pinasara ang legislative, ang House of the Representative at ang Senate. Sinarado po yan. Sarado po, as in wala. At that time, remember, yung pinaka-critic ni Marcos noon na si Ninoy ay isang senador. Nung pinasara yan, nung 1973, binuksan muli. Pero kakaiba na. Gumawa na po siya ng sarili niyang konstitusyon, itong si Marcos Sr. Kaya merong 1973 Constitution at ang Senate na wala na tuluyan. Naging National Assembly na. At nung naging National Assembly na, Kamara na lang ang natira. Talagang sinadya na mawala itong si Ninoy sa Senado. So, anong ibig lang sabihin nito? Talagang nasa DNA na nila yung ganyang klaseng style. Di ba? Pero ngayon, since medyo, dahil nga sa tindi rin ng social media, hindi nila kayang agad-agad na mag-declare ng martial law. Kaya yung mga Senado o mga senador na mga tuta nila ang nag-declare na sariling isara muna natin to, i-lockdown muna natin to. Paano nila gagawin yun? Ayan, may threat. Sabi nga, at the end of the day, gabi na. At the end of the day, ang talagang nangyari ay pinasara. Halos parehong-pareho nung nakaraang sa ating kasaysayan. Dati sarado, di ba? Pinalitan, ginawang National Assembly, wala nang mga senador. This time, mahirap gawin yan. So ang gagawin na lang, yung mga hawak mo sa leeg dyan, invento kayo ng threat tapos i-lockdown niyo yan para hindi magpatuloy yung Blue Ribbon. Kaya sinabi ko na sa inyo noon si Marcoleta talaga ang may dahilan Hindi eto. Minsan talagang hirap din magpigil. Kasi gusto kong magsalita pero basta ganito mga kababayan. Sa grupo ni Marcoleta, sana po ay talagang inyo nang ipaglaban. Kasi kung dati, hindi pa dadalihin si Marcoleta na inyong kasamahan, ngayon po tila ipakukulong na rin si Marcoleta kasi sa dami-dami ng kaso, plunder talaga yung ikinaso.
Ibig sabihin, non-bailable yan. O sino magdidesisyon? Ombudsman na naman yan. Alam natin kung papaano nila na weaponize ang ombudsman. Alam mo, ganyan na nangyayari ngayon eh. Na-weaponize ang ombudsman, tapos na-weaponize ang NBI bilang yung merong armed. Sabihin yung police power, di ba? They have the tool, the ombudsman and the NBI. So, ngayon, tinatarget na yung kaya nga kahapon, di ba, nasabi ko sa inyo, kahit si SP Cayetano ay may plano silang ipakulong. Si Marcoleta. Kaya nga, alam nyo, itong mga kasamahan po ni Marcoleta, huwag nyo na pong antayin. Huwag nyo na pong antayin na ikulong yung inyong kasamahan o kapatid na si Marcoleta. Dahil baka huli na ang lahat. And actually, sa totoo lang, nung panahon na nagsalita si Senator Amy, madami daw ang usap-usapan nun at nasyak nga daw yung kasi ang parang instruction doon, it's not supposedly political. Pero nung nagsalita si Senator Amy, medyo nagulat daw. Yun ang kwento na nadidinig-dinig natin. Kaya kinabukasan na hindi na tinuloy. Pero maraming nagsasabi rin nun, na nadidinig ko lang din. Ako ganito para sa kaalaman ninyo ang Banateros po independent. Sobrang independent na we don't join groups as much as possible. As much as possible, we do not join groups. One, because we are part of SMNI, and as an anchor, we are trying our best to take all the sides. Di ba? Hindi lang naman po kami commentator at pag vlogger, walang problema. Hindi kami pinakikialaman ng SMNI. Pag-vlog namin, hindi naman pinakikialaman. Pero pagdating po sa TV station, we have to be fair and impartial doon sa aming mga guests. So, we carry the name of SMNI. Kaya as much as possible, we do not engage with people na, alam mo yon, sa ibang mga grupo. Okay? We have the same advocates. Sabihin, tumutulong kami, sumusuporta kami, pero hindi kami nakikijoin. At tong time na yon, nung sa panahon ng nagsalita si Senator Amy, maraming ako naririnig sa iba't ibang grupo na sabi nga nila, finish na to, tapos na to. Tapos na to. Kasi kinabukasan yun yung last day. At marami na ang nag-express daw sa mga nadidinig-dinig ko na tapos na by tomorrow. Yun ang kanilang nadidinig-dinig ko. Kaya lang, biglang kinancel yung kinabukasan. Marami ang na-frustrate noon bakit daw kinancel. Ako, sa akin lang, siguro mas merong nakikita pa ang pamunuan ng INC noong time na yun. Hindi kasi, alam mo, lagi akong ganyan pagka meron akong nakikitang parang, meron akong sarili kong opinion na sa tingin ko tama pero meron ibang nangyayari. Hindi ako yung nagagalit agad. Iniisip ko na kaagad, meron silang dahilan at meron silang mas alam na impormasyon na hindi mo alam na naging dahilan ng kanilang desisyon. So ako, naniniwala ako noong time na yon ay merong dahilan po ang INC sa pagkansela nun. Dumaan ang panahon. Dumaan ang panahon at eto na nga po, nangyari na. Yung mga pagpapakulong sa mga kalaban ng administrasyon. Alam nyo, nung una, maraming hindi naniniwala sa amin nung pinaglaban namin ang KOJC. Diba, nandun kami. Pas matagal nga lang yung mga kasamaan ko kasi may sakit ako nun, pero nademanda pa rin tayo nun. Diba? Pero nandun po tayo nun. Nandun tayo nung mga panahon na yun, pinaglalaban natin. Isa lang ang sinasabi namin. Mangyayari ito sa buong Pilipinas. Ito ay example lang. Example lang po na
tinitignan ng gobyerno kung papalag ba ang taong bayan. Marami sa inyo na hindi sumuporta sa laban na yon. Naintindihan ko yun. Although sa mga ordinaryong mamamayan, nakita nila yon. At marami nga nun talagang nagbibigay ng suporta yung mga taong bayan, yung OFW. Pero meron pa rin mga iilan na walang bilib kay pastor at ayaw suportahan yun. Dumidistansya. Marami mga vlogger dyan ang dumidistansya nun. Hindi lahat to ng vlogger ay sumuporta nun sa KOJC. Tahimik sila. Tahimik sila. Pero paulit-ulit namin sinasabi, this is just an example. Pag natibag nila o napakulong nila si pastor noon, pag napakulong nila ang mga taga-KOJC, gagawin nila ito susunod uli. Ano nangyari? Ginawa kay Pangulong Duterte. Sinampulan lang si pastor noon, tapos ginawa kay Pangulong Duterte. Hindi din pumalag. Marami rin ang hindi halos lahat pumalag ng mga senador. At ngayon, ginagawa na sa inyo. Diba? Hindi ko sinasabing kasalanan din ng mga senador ito. Pero, kasi sabi ko nga sa inyo, dalawang bagay ang kasalanan. Kasalanan ang gumawa ng masama at kasalanan din ang nakikita mo ng may masama pero hindi ka umiimik. O yung tinatawag nilang sin of omission. Diba? Ibig sabihin nun, kitang-kita mo na may mali. Pero you want to be safe. You want to be protected and secured. So anong gagawin mo? Mananahimik ka na lang. Kasalanan po yan. Kasi darating at darating yung panahon, sa iyo mangyayari yan. At eto na nga yung panahon na yun. Nung mga nanahimik na mga senador noon, na tila kinampihan pa si Torre noong time na yun. Di na lang ako magpapangalan. Nangyari na ngayon sa kanya. So ano ibig sabihin mga kababayan? Until when are we going to talk at papalag sa mga nangyayari? Ulitin ko po, not through rebellion, not through illegal means. I do not believe in illegal means. There are ways para ilantad ang kasamaan. Para sa aming mga vlogger, eto yun. This is our way. But as a lawmaker, as a senator, meron din kayong paraan para mailantad ang kasamaan at para maayos ang ating bayan. You have your own ways. Kung alam ko, sana nagsenador na lang ako. Hindi ko alam. So kayo na may alam yan, mga senador. Di ba? Yun lang ang akin. Kung alam ko, di sana ako na lang nagsenador kesa kayo. Kaya lang hindi ko rin alam. Mas kabisado niyan, mas matatagal na kayo. Alam ninyo kung paano ang diskarte para labanan ang isang mapang-abusong gobyerno. Kaming mga vlogger hanggang dito. Alam mo, meron ako i-share sa inyo, mga kababayan, ladies and gentlemen. Pinanunood ko yung panoorin nyo sa Amazon Prime. Yung Manuel Quezon, yung presidente natin. Alam mo, to be honest, hindi ko kabisado. Naaral ko naman yan. Pero dahil nga sa, alam mo na, pag matanda ka na, yung memorya mo, medyo nakakalimutan mo. Minsan nga, nakakalimutan ko. Asa yung salamin ko? Hanap ako ng hanap. Nakasuot pala. Di ba? May mga ganun eh. Pero isa sa mga nakalimutan ko na, yung mga kasaysayan natin noon, kung paano nangyari. Di ba? Maraming kwento noon. At pagpapanoorin mo yung Manuel Quezon na sa Netflix, sequel dito nung yung kay General Luna eh. Di ba? Alam mo, doon pa lang pala talaga. Grabe na ang politika. Doon pa lang nagsimula na ang babuyan sa politika. Doon pa lang nagsimula na ang mga trapo. Hindi ko na lang papangalanan para hindi ko naman maano yung inyong pagpapanood. Panoorin niyo po, Amazon Prime. Napakagandang, para sa akin medyo nakakalito kasi medyo pabalik-balik from the past. Pero napakaganda po na makikita mo doon. One, talagang tuta tayo ng Amerika. Diba? Two, not what you see is the reality. Three, doon pa lang may mga trapo na. As in, marami ng trapo. And four, pinakikialaman na ang Senado noon pa lang. Senator po kasi si Manuel Quezon eh.
bago siya naging presidente. Doon pa lang, may pakikialam na. At magugulat kayo, ibang bansa ang nakikialam. At the same time, nung naging presidente na, ganun pa rin. Doon, lumalabas din yung teorya na pinatay ni Aguinaldo si General Luna. Kung paano lumabas yung teorya na yon. Kaya nga mga kababayan, napakagandang panoorin yun. Kasi alam mo, yung istorya is from a perspective of a journalist. A famous journalist, dun time down nila na yon. At yung mga sinusulat niya yan, pinigilan din. Pinasara din yung kanyang opisina para hindi mailantad ang mga pangyayari. I thank God now na may social media na. May malayang pamamahayag na ang mga Pilipino. Kasi nung panahon na ganyan pa lang, ipasara mo lang yung istasyon tapos na usapan. Which is ginawa rin po ni Marcos Sr. yan. Pero ngayon, kontrolado na nila ang media. Bayad na po nila ang media. Ang media na may mga may-ari ay oligarch ay takot sa gobyernong ito. That's the truth. Kaya nga ngayon, ang malaya na lang na nakakapagpahayag ng katulad na ginagawa natin ay ang social media. But they have their own ways of controlling the social media. Number one is through money. They're trying to pay yung mga social media vloggers. Kaya nga, ang daming bumaligtad, di ba? Mantakin mo, puring-puri sila nun kay Duterte, kay VP Sara Duterte. Talagang puring-puri sila, nakakulay green pa sila, mga animal. Tapos ngayon, grabe nilang bastusin ang mga Duterte. Bakit? Pera. Alam mo, nung time kay Quezon, pera rin ang nagpapatakbo. Ngayon, pera pa rin ang nagpapatakbo. Mas malaki nga lang. Nagulat niya ako, binanggit doon may pork barrel na. Noong pa pala may pork barrel na animal yan. Kaya nga nung napanood ko yung sabi ko, paano tayo asenso? Dekada-dekada na pala yung ganitong klaseng korupsyon sa Pilipinas. Dekada-dekada na pala yung ganitong kaugalian sa Pilipinas. Paano natin mababago ito? Mamaya, papaliwanag ko sa inyo, paano natin mababago ito. There is only one way. Alam mo, may isa pang matinding dito, panggigipit, di ba? Sa social media. Kaso, kasi alam nila yung mga social media ay wala naman pong isang malaking kumpanya nagpapatakbo. Unlike yung mga mainstream media na pag kinasuhan mo yung isang reporter, isang anchor, sasaluhin siya ng kumpanya niya. Itong social media, independent po talaga ito. Sarili lang po ito. Sa kanya-kanyang bahay lamang po. Yung iba nga nagtatanong sa akin Sabi nila, bakit ang ganda ng setup mo, ganyan-ganyan? Hindi, bahay lang po ito. Isang kubo lang po ito. Sa banyo lang po ako nagbablog. Parang si Janine Berdin. Habang tumatae, tsaka niya ginawa yung kantang I Will Wait. Tayo habang tumatae, tagal kong tumayo, 1 oras. Nagbablog po tayo. Hindi, biro lang ha. Sa mga kumakain, pasensya na ha. Kain lang. Masarap yan. Hindi naman yung mukhang tae. Kain lang. Hindi, pero totoo po. Di ba? To control the social media, they pay or they, ang tawag doon, they file a case. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, they tried both sa akin They tried both. As in, they tried to pay me. I didn't agree. So they sue me. And they thought, aatras tayo. Kasi nakakalimutan ata nitong mga ito na hindi porket nakapagpakulong sila ng ilang vlogger, may napakulong na sila yung taga Cebu at saka itong, di ba, si Jason sa akala nila matatakot ang tao. Hindi. Madadagdagan yan. Mapakulong mo man ang tao pero ang ideolohiya ng tao na yan o yung kanyang pinaglalaban ay hindi mo makukulong. As matter of fact,
As in pacta with T. As a matter of fact, na ano mo pa nga na-empower mo pa yung prinsipyo na yon o yung pinaglalaban ng tao na yon. Kaya kung ako sa inyo mga BBM politicians, wag niyo i-demanda. Wag niyo pansinin yun. The best way to handle. Hindi, tinuturuan ko na kayo kasi yung pagdidemanda ninyo, akala nyo ba na lalo nyo napipigilan? Hindi. Parang babae yan. Bakit babae? Manat ba? Ayop ka. Hindi, parang babae yan. Diba? Yung mga jowa ninyo. No. Pag pinigilan nyo ng pinigilan yan, akala ninyo mapipigilan yung mambababae yung mga boyfriend nyo. Ha? O kaya yung mga babae, pag pinigilan mo na wag bumili ng bag, akala mo mapipigilan mo yan. Hindi. Hindi mo mapipigilan yan. Human nature yan Mas lalo mong pigilan. Kaya nga maglagay ka dyan sa dingding. May dingding na sira. May butas. Walang sisilip dyan. Pero lagyan mo ng bawal ang sumilip dito. Lalong sisilip ang tao. Kasi nga ayaw ng pinipigilan Ayaw ng pakiramdam na ganun. Mas lalong papalag. Di ba? Subukan ninyo humawak ng kalapate. Ako dati nag-aalaga akong kalapate. Di ba? Sakalin mo yan, pipiglas yan. Pero pag yung maayos lang, yung pahimas-himas lang, hindi yan pipiglas. Ganon din po ang social media. Kaya nga maliho yung ginagawa nito mga BBM politician na akala nila pag nagdemanda sila lalong titigil, tatahimik. Hindi. You are empowering the social media more and more. They will use that para labanan pa kayo lalo. I-criticize pa kayo lalo. Do not. How do I know? Rodrigo Roa Duterte, si Tatay Digong, hindi siya nag-file ng kahit na anong kaso sa mga vlogger. Tanong, ano resulta? Sige nga. Ang daming bumabanat na vlogger, mga pinklawan, mga dilawan na vlogger. Kaliwat kanan ng banat ng mga yun. Non-stop sila nun. May dinimanda si Pangulong Duterte? Wala. Anyari, tumaas ang rating niya, bumaba. Mas lalong tumataas. Kasi, ignoring You are ignoring your bashers Once you ignore your bashers, hindi sila na-empower Pero pag pinansin mo yan, tuwan-tuwa pa yan. Pag binigyan mo pa pinag-ukulan mo pa ng pansin, lalo na ididemanda mo, ay, naku po, matutuwa pa yan. Kasi, nalaman niya na nasasaktan ka, kaya ka nagdemanda. Anong aplikasyon yan, mga kababayan, sa atin mga ordinaryong Pilipino? Tayo mga ordinaryong Pilipino. Kaya pag binabash tayo, delete nyo lang. I-delete nyo lang. Wag nyong re-replyan, wag ninyong kasi one, kumikita sila pag ni-replyan nyo. Two, alam mo namang hindi totoong tao yan, inutos lang yan, hindi yan out of principle o hindi yan out of what they believe. Hindi, utos lang yan, troll lang yan. So delete mo lang. Pag pinansin mo yung mga ganyan sa buhay mo, matotoxican ka lang, magiging negative sa buhay dahil may mga basher, maapektuhan ka pa. Ako nga, the best way, wag mo nang basahin. Ako, di ko binabash. Pag alam ko nang sinimula ng bayad, buy. Bayot, buy. Hindi ko na binabasa yung buong sentence kasi nonsense. Nonsense dahil they believe on what they believe. No matter what. Why? Because they're paid. So, hindi magbabago. So, why would I give an attention to that person? Kayo din. Pag meron nagbabasa inyo, huwag kayo magbigay ng atensyon dun sa tao na yun. Hindi naman sila nagpapakain sa inyo Di ba? Unless nagpapakain sila sa inyo. Hindi So, huwag natin pagbigyan ng atensyon. At ganyan ang ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi niya binigyan ng atensyon yung mga bumabanat sa kanya. Wala. Sino nagtanggol sa kanya? Taong bayan din. Sino bumanat doon sa mga bumabanat sa kanya? Social media rin. Let them do it.
Ang problema kasi ngayon, pasensya na pero bobo kasi yung mga pinklawan, bobo rin kasi yung mga tanso vlogger, yung mga loyalistang vlogger. Bobo rin kasi talaga sila. Mahina din, kaya hindi nila kaya makipagsabayan. The only way para makipagsabayan sila is through demanda. Hindi nila kaya makipagsabayan sa mga Duterte vloggers. Kasi dati, hindi nyo ba napapansin? Dati, konti lang yung Duterte vloggers na talagang matapang na nag-iingay. Ngayon, ang dami na. Ang dami. Naku, naramdaman ko yan eh. Dumami na ang competition. Kasi remember, 2015 pa lang, nagsisimula na po kaming nangangampanya kay Pangulong Duterte. Alam namin, bilang lang namin kung sino talaga yung, ito may utak to, ito may utak to. Yeah? Yung isa nga may utak, supposedly, binayaran na eh. Nandyan na sa kampo nila eh. Tumaba na nga ng todo-todo eh. Konti na lang. Baka sumabog na siya sa pumutok na. Totoo yan. So ano ibig ko lang sabihin po? Bilang lang eh. Pero lalong itong panahon na ito na ginigipit, ang dami na nagsasalita. At hindi lamang po ito iisang grupo. Marami na po. As in, meron ng grupo sa Cebu, meron ng grupo sa Davao, meron ng grupo kung saan-saan. Diba? Sa Norte. Kasi nga, habang sinasakal mo, habang sinusubukan yung patayin, yung idea, yung prinsipyo na yun, yung prinsipyo na yun, sigurado tayo, mas lalong lalawak yun. Mas lalo pong makaka-impluwensya yun ng kapwa niya. Ito papakita ko sa inyo na kung bakit anong patunay na ang pinagbibintangan nila na naman ay ang mga Duterte pagdating po dito sa threat sa Senado. Baka lang po, pwede kayo mag-share. Regarding dito sa threat sa Senado at sa June 12 na posible daw na may mangyayari sa Malacanang. Meron po tayong nahagip na impormasyon na may mga nagpaplano. Basically, ito yung kampo nila Duterte. Tapos may mga kasama sila na iba't ibang mga puwersa. Doon sa hanay ng military, active, wala. Pero doon sa mga retirado, marami. Yun yung mga aktibo. At kung yun lang naman, yung mga retirado lang, Opo. hanggang ganun lang naman yun. Nagbe-ventilate lang sila na. Opo. May mga nagsusubok mag-recruit, pero wala pa silang nare-recruit as far as we know. Na enough to tip the balance. But they will try. Ang aming impormasyon ay naghahanap sila ng political trigger. Last week, gusto nila, in-expect nila yung paglabas daw ng 18 ay magkakos ng outrage para lumabas yung mga tao. So artificial siya eh. Pero dun sa echo chamber nila, sila galit na sila. Akala nila dun sa real world, outside their echo chamber, ganun din yung sentimento. Eh hindi, di ba? So medyo nilangaw. Diyan pa lang, alam mo nang mahina utak nito ni Trillanes eh. Hindi, alam niyo kung bakit? Yung sinasabi niyang hindi daw, yung same ang outrage. Hoy, magbasa ka ng numero. Lahat ng survey, hindi po ng Duterte survey ha, mga lehitimong survey, pabagsak ng pabagsak ang rating ni Marcos. Anong ibig sabihin nun? Kasi nagagalit na po ang taong bayan. Kaya katarantaduhan niya sinasabi mo. Isang kabubuhan na naman yung sinasabi mo na yan. Na hindi, wala namang problema. Ay, hindi. Mahina talaga yung utak mo. Sorry pero that's the truth. Mahina. Ay, naku ka. Sobra. Parang napaka-delusional nun, Oo, Senator. yes. Pero yung echo chamber effect kasi nagbabounce sa'yo, parang nag-i-intensify yung galit mo. Kala mo marami na kayong galit na galit, parang buong mundo na. Pero yung pala, pag nanawagan kayo, kakaunti lang kayong pumunta. Yung physical. Yeah. May ganun ba sa tingin mo si Senator Alan Cayetano? Too delusional. Yung, kumbaga sa echo chamber niya ay sold siya na baka ito'y zeitgeist.
Yes, ganun nga mismo, no? Meron siyang um, false sense of the pulse of the people. Ang pananaw niya, yung lahat ng mga maka-Sara Duterte ay pabor sa ginagawa niya. Hindi niya alam, karamihan ng mga Pilipino are focused on their daily lives. Naghahanap buhay, gano'n. Bihira lang yung babad sa politika dyan. Malaki na yung 20%. All the rest are doing other things. Pero definitely, yung sinasabi mong 20% lang ang babad sa politika at yung iba, yung 80% ay hindi. Pero definitely, ayaw ka. Di ka nga manalo-nalo eh. Oh. Di ba? Hindi ka manalo-nalo. Kaya ayaw sa'yo. Ikaw, alam mo ito, ang sinasabi niya para nabubuhay daw sa chamber, sa sariling chamber o yung sa bubbles itong mga Duterte. Ikaw ang mas nabubuhay doon. Kasi takbo ka ng takbo kahit alam mong wala nang may gusto sa'yo. Mantakin mo Caloocan mayor na lang. Hindi ka pa nanalo. Di ba? Kung gusto ka talaga ng tao, sigurado yan. Kasi famous ka eh. Pagdating sa name recall, kahit saan nandun ang pangalan mo. Sa Imbornal, sa Cubeta, sa Taihan, nandun ang pangalan mo, Trillanes, ang mabahong pangalan. Ganon, di ba? Nandun ka eh. Pero bakit di ka nanalo? Kasi akala mo talaga mananalo ka. Akala mo sikat ka na. Pero talo ka pa rin. Mayor na lang ng Caloocan yan, olat ka pa. Subukan mong tumakbo senador uli. I challenge you, tumakbo ka national. Kung talagang sa tingin mo sikat ka na at magaling ka, pinaniniwalaan ka ng taong bayan, tumakbo ka sa national. Tingnan ko yung iyong yabang. Hindi ka mananalo, Trillanes. Hindi. Kaya ito yung echo chamber effect na kayo, yung mga nagko-comment dyan, ang dami, iba may Parang trolls ikaw, farms, may echo chamber ka eh. troll farms mo. That's the worst thing na mangyari. Kung yung propaganda machine mo, pinapaniwalaan mo na, ganun na mangyari. Malilihis ka ng landas. At so yung sinasabi ko kanina, they would like to create a political impasse, then magmomobilize sila ng mga tao, tapos they're going to hope na may magwi-withdraw ng support sa AFP para install si Sara, patalsikin si President Marcos. Ganon yung template. Alam mo, walang ganun sa totoo lang. Ako naniniwala ako kasi pagka ganyan, magkakaroon pa ng issue. Sure win naman na sa 2028 si VP Sara Duterte. Sure win yan. Panalo yan. Alam mo kung bakit? Kayo nga hindi magkasundo kung sino lalaban eh. Tapos yung babasbas ba yung presidenting negative 15? Kahit anong anggulo mo tingnan, panalo si VP Sara Duterte. Kahit anong anggulo. Wala. Kaya aantayin na lang niya kaysa pa magkaroon ng issue patungkol sa kanyang pag-assume ng power kung sakasakali mapatalsik si Marcos. Alam mo, dito mo malalaman na mahina ang kukote nito ni Trillanes Naalala niyo yung kahapon pinlay natin na video na nananawagan na kay VP Sara Duterte? Totoo yun. Ang dami ng grupong nananawagan kay VP Sara Duterte. Kung si VP Sara Duterte ay may ganyang klasing sakim na ugali, yung katulad na ugali nito, remember, nagrebelde ito mas meron pa siyang ganung ugali kesa kay VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte, kumumand lang yan. Sa taas ng rating yan, mag-command lang yan ng tao, mag-mobilize lang yan ng tao, mag-utos lang yan sa mga sundalo. Alam mo nga, meron nga nagsabi sa akin Sabi sa akin, alam mo, gawin lang ni VP Sara Duterte, mag-declare lang siya ng sarili niyang gobyerno. A revolutionary government. I declare this government is no longer functioning. I declare a revolutionary government. Sino sasama sa akin? Alam mo, siguradong taubang administrasyon na to
Sa totoo lang, tao bang administrator? Kasi kayang kuhang-kuha niya Mindanao. Sa lahat ng ratings, ang taas niya sa Mindanao. Ang taas niya sa Visayas. 'Di ba? Meron niya lumalabas ngayon na video na binubu si Marcos doon sa Mindanao eh. Ganon kalakas at kapangyarihan. Lalo na kahit po dito sa NCR, ganon din. Bakit hindi niya ginagawa? Kasi abogado si BP Sara Duterte. Kasi si BP Sara Duterte, oriented din katulad ni Pangulong Duterte. Noong panahon ni Pangulong Duterte, marami nag-uudyok sa kanya magkaroon ng revolutionary government. Marami ho. Alam mo, ang sagot ni Pangulong Duterte, magulo yan. But he has, isipin mo he has the authority to do it. He is the president, he has the police, the military, talagang kanyang-kanya. Pero bakit hindi niya ginawa? Kasi paulit-ulit niya sinasabi noon, naalala ko noong in-interview siya ni Mocha, kasi magulo yan. We should follow the Constitution. Ayaw niya ng revolutionary government. Kaya tumahimik yung mga followers noon na nagpupush ng revolutionary government. Ngayon pa kaya, nawala sa kapangyarihan si BP Sara Duterte, nawala sa kapangyarihan at gipit na gipit si BP Sara Duterte at lahat ng kaalyado ni BP Sara Duterte ginigipit. Ngayon pa siya magde-declare o gagawa ng panawagan na guluhin ng gobyerno. I don't think so. This is not the time. This is not the... Alam ko marami sa atin ang galit na galit na. Marami sa atin ang talagang gusto nang mawala si Marcos sa kanyang pinagkauupuan. Pero si BP Sara Duterte po kasi hindi ganoon mag-isip. Sa totoo lang Kasi kahit nga, mantakin mo, kahit nga po yung mga followers na nagsasabi sa kanya, tumayo ka na. Hindi ho eh. Hindi talaga eh. Kaya katarantaduhan po yung sinasabi nila na may threat. Invento po nila yan eh. Alam mo, the same script nung panahon na nag-declare ng martial law si Marcos Sr. Ano sabi niya? May national threat noong time na yon. And he declared a martial law. And noong 1973, he changed the Constitution. At ano nangyari? Extended version ng walang niya. Extended po siya. So anong ibig ko lamang pong sabihin? Nakikita na natin yan, galawang ganyan. Kitang-kita na natin ngayon ang galawan na kung saan nagki-create sila ng threat tapos sasabihin, kailangan ng martial law. Tapos change the Constitution. Alam mo, ito ang sigurado kong, ito na nakikita ko. They will do their best not to have an election on 2028. Kahit marahas. Kahit labag sa konstitusyon. Why? Example ang ginawa nila sa Senate. In example nila, that's a blatant move. Illegal move. Talagang lantaran ang kanilang ginawang pagpapalit ng leadership. At ngayon, kinokontrol ang buong Senado. Pag walang pumalag sa ating mga Pilipino at magagalit dyan, again pag sinabi kong pumalag, hindi mag-take arms. That's not what I mean. Pero pag walang pumalag po, maniwala kayo sa hindi. Pero mauulit po yung nangyari nung nakaraan. Na yung threat na yan, lalaki ng lalaki hanggang magdideclare ng martial law at babaguhin ang konstitusyon. Kaya mga kababayan, isa lang ang masasabi ko. This is the answer. Paano na banat bay? Kontrolado nilang lahat. Lahat, kontrolado na nila. Lahat po ay sunod-sunuran na kay Marcos. Lahat nasa gobyerno. Isa lang ang sagot. Nasa scripture. Sabi doon, with God,
there is no impossible. Kaya, manalangin na lang tayo. That's the best weapon that we can have. Prayer. Maraming salamat po. God bless the Philippines.